Sundan po natin ang pag-ibigan ni Devi Achig, Nooy Akin ang Pag-ibig Mo by Helen Maris. Kabanata 12. Ano ba ang nalalabis sa kanya sa lugar na ito? Parang wala namang magandang nangyari sa kanyang pagbabalik. Nasaktan pa nga siya. Sa puok nila at maging sa puso ni Jig. Parang wala na siyang puwang. Mas mabuti pa yatang bumalik na lamang siya sa Manila. Baka doon talaga ang daigdig na narapat sa kanya. Naputol ang kanyang pag-isip sa paglapit ni Aling Dolor. Nariyan si Mamerto. Anito, labasin mo sa salas. Ayaw sana niya. Para ano pa? Hindi naman niya magugustuhan si Mamerto. Isa lamang ang hinahanap ng puso niya. Isang taong noong araw ay binaliwala niya, kaya hindi niya masisisi kung humanap man ng kapalit niya. Pero ano naman ang gagawin niya rito sa silid? Magmumukmuk lamang siya. Mas mabuti pa sigurong harapin na lamang niya si Mamerto. May makakausap pa siya. Malilibang siya at kahit saglit, malilimutan niya ang tungkol kay Jig. Sige ho, sabi niya. Mag-ayos lang ako. Sabihin niyo kay Mamerto na lalabas na ako. Sige, tumalikod na si Aling Dolor. Bumukas ang tuwa sa anyo ni Mamerto nang makitang palapit siya. Tumayo agad ito. Napansin niya ang hawak nitong roses. Napansin niya ang formal na get-up ng lalaki. Iniabot sa kanya ni Mamerto ang mga rosas. Thank you. Pilit lamang ang ngiting tugon niya. Naupo siya sa tapat ng inuupuan nito. Bumalik sa kinaupuan si Mamerto. Tamang-tama ang suot mo. Masayang sabi nito. Tamang-tama saan? Sa pupuntahan nating party. Kumunot ang noo niya. Birthday kasi ni Mr. Solis. Kilala mo yun, diba? Oo. Yung may asyendang malapit sa inyo? Yun nga, may malaking handaan sa kanila at nag-iimbita siya. Hindi mo alam? Hindi. Alam mo naman ang papang, walang hilig sa mga kasayahang ganyan. Bali, dalawa ang okasyon eh. Birthday nga ni Mr. Solis at despedida na rin ni Sam. Mag-asawa ng kabarkada kong yun eh. Pupunta ka sa party nila? Tayong dalawa. Kaya nga kita sinundo eh. Pero, huwag mo kong tanggihan, Debbie. Imagine naman, ang tagal mong nawala rito. Ngayon lang ako hihiling sa'yo. Matitiis mo bang wala akong kapariha pagdating doon? Hindi naman kailangan ng kapariha sa ganoon ah. Kahit na, gusto kong maisama ka, please. Nakikiusap ang tono at anyo ni Mamerto. Saglit siyang nagisip. Bakit nga hindi niya mapagbigyan si Mamerto? Total, wala naman siyang gagawin at mahihirapan lamang siyang magpaantok. Mag-isip lamang siya ng kung ano-anong nakasasakit naman sa damdamin niya. Samantalang kung makikiparty siya, malilibang siya, baka pagdating niya ay antukin na siya agad. Isa pa, baka maganitong kasayahan ang kailangan niya para maiwasang masentro sa sarili ang mga isipin. Kulang na siya sa pakikisosasyon sa mga kaibigan. Sige, sabi niya, pero magpapalit ako ng damit. Sa akin, pwede na rin yan. Ani Mamerto na minsan pang sinipat ang puti at asul niyang simpleng bestida. Simpleng bestida na subconsciously ay pinili pa rin niya para kay Jig. Alam niyang ayaw nito ng mga telang pangmodelong isinusuot niya. Pero ngayong gabi, magre-rebelde siya. Bakit ba niya susunduin ang mga gusto ni Jig? Gagawin niya ang makikisiya sa kanya at hindi ang makakasiya rito. Sa bagay, sabi ni Mamerto, alam nga ng lahat dito na modelo ka. Sige, magpalit ka ng gusto mo. Sandali lang, sabi niya saka tumayo para tunguhin ang sariling silid.
Parang naging star siya sa pinuntahan nilang party. Kahit minsan ay hindi siya napag-isa. Lagi na'y naliligid siya ng mga kakilala na matagal ding hindi nakakita sa kanya. Ang mga babaeng kabatch niya ay halatang nananaghili sa kanya. Sari-saring papuri ang natanggap niya. Ang kinis-kinis ng kutis mo, Devi. Lalo kang gumanda, Divina. Napanood ko ang ginawa mo commercial, Devi. Ang sexy-sexy mo naman doon. Lahat ng iyon ay nakapagpapataba ng puso niya. Maging ang atensyon ng mga kalalakihang naroon ay nakagamot sa napingasan niyang pagtingin sa sarili ng araw na insultuhin ni Natalie. Kahit alam ng marami na byuda siya, ay marami pa rin nagpapalipad ng hangin sa kanya. May nagpapaalam na dumalaw sa bahay niya at bawat kalalakihan ay nais makasayaw siya. Tuwang-tuwang nagpapaubaya siya kahit parang batang nagmamaktul si Mamerto na dahil sila lagi ang nakakapartner. Nang i-anunsyo ang huling piece, dahil 12:00 na nang natigilan siya nang makita kung sino ang kumukuha sa kanya para magsayaw. Si Jig sa formal na kasuotang bumagay dito. Hindi na hinintay ng binata ang pagpayag niya. Hinawakan na siya sa kamay kaya napilitan siyang tumayo buhat sa kinaupuan. Hindi siya binibitawan ni Jig hanggang makarating sila sa dance floor. Parang di pa rin siya makapaniwala nang magtungo sa mabisig nito para makipagsayaw. Narito pala si Jig ay hindi niya alam. Kanina pa kaya siya nakita ng binata at hindi nilalapitan? Parang galit na naman ang pagkakatingin sa kanya. Sinabi ko na kay Mamerto, akong maghahatid sa iyo pauwi at siya na ang maghatid kay Natalie. Formal na sabi nito. Si Natalie ang kapareha mo? Parang hindi narinig ni Jig ang tanong. Ayaw pa sana ng escort mo noong una, pero nakita rin niya ang kapraktikalan ng suhestyon, kaya pumayag na rin. Tutal isa naman ang uwian nila at ganoon din tayo. Gusto niyang matuwa na parang nagsiselos si Jig sa pagdidiin ng escort mo, pero hindi naman niya magagawa. Siya itong lihim na nagkukukot ang kalooban sa kaalamang si Natalie ang isinama ni Jig sa party. Sa bagay, sino pa nga ba? Alam na niya ngayon na si Natalie ang mas dapat niyang kinatakutan noon na karibal sa puso ni Jig. Hindi si Rosie. Hindi nga ba't huling-huli pa niyang galing sa kwarto ni Jig noon ang babae? Kumirot uli ang puso niya sa naalala. Napayuko siya. Sorry to disappoint you. Ani Jig na waring may pagkasarkastiko sa tono. Akala yata ay nalungkot siya ng dahil sa sinabi nito. Pero hindi ang escort mo ang makakasama mo pa uwi. Tumingin siya sa mukha nito. Di, umuwi na tayo. Natigil sa pagsayaw si Jig at matamang tinitigan siya. Waring nagtagis ang mga bagang nito sa kasya, pahilang inilayo sa dance floor. Sige, tena. Galit na sabi nito. Hindi sila nag-imikan sa kotse hanggang makarating ng bahay. Kabanata 13. Sa halip bumusina, si Jig ang bumaba ng kotse at nagbukas ng gate. Pagkapasok sa bakuran ng sasakyan, ay ito rin ang nagsara niyon. Nang iparada nito sa front door ang kotse, ay nagtaka siyang bumaba pero natigilan siya nang pigilan ni Jig sa braso. Maang na napatingin siya rito. Bakit ka ba sumasama sa Mamerto na iyon, ha? Paangil na tanong nito habang madilim ang anyo. Nakadama siya ng paghihimagsik sa trato nito. Pitiwan mo ko, Jig. Matigas na sabi niya, sabay hila sa braso. Binuksan niya agad ang pinto sa tabi niya
at nagmamadaling lumabas ng kotse. Hindi pa man siya nakakaikot sa sasakyan para tunguhin ang hagdan ay sinalubong na siya ni Jake. Nasa anyo nito ang matinding galit nang saklitin siya sa braso. Nalulungkot ka ba ha? Nauuhaw? Ganyan ba talaga ang mga biyudang pares mo? Halos ikinatulig niya ang impact ng tanong. Naiiyak sa galit na itinaas niya ang kanang kamay para sampalin si Jake. Naagapan iyong pigilan ng binata. Nabigla siya nang ang isang kamay nito ay halos dumakot sa kanyang batok at ilapit ang muka niya sa muka nito. Kung isang bagay lang ang kailangan mo, narito ako. Ako na lang. Kinuyong mo siya ng marahan na halik sa labi ni Jake. Nagwala siya, pero parang bakal na halik ang mga kamay na pumipigil sa kanya. Inuurong pa siyang pasandal ni Jake sa kotse. Idiniin sa katawan niya ang katawan nito. Ang marahas na paghalik ni Jake ay unti-unting nagiging tender. Pakiramdam niya ay natutunaw hindi lamang ang galit kundi pati kabuuan niya. Naramdaman ni Jake ang paghina ng depensa niya. Niluwagan ang paghawak sa kanya. Maya-maya'y binitiwan na nito ang kamay niya. Nasuspindi sa tagiliran niya ang nakalaylay niyang kamay pero saglit lamang. Automatikong umakyat sa liig ni Jake ang kamay niyang iyon nang maramdaman niyang nakarating na sa dibdib niya ang paghalik ng binata. Pati ang kaumbukan ng isang malusog na dibdib niya ay kinubkob na ng mga labi nito. Jake, anya tila nangalog ang mga tuhod. Napapikit siya at bahagyang nakagat ang pang-ibabang labi. Dumiin ang kuko niya sa likuran ng lalaki. Ibinalik ni Jake ang paghalik sa labi at mukha niya pero ang isang kamay nito'y marahang nagmamasahe sa kaumbukan ng dibdib niya. Tumigil si Jake sa paghalik sa mukha niya at pinagmasdan ang ginagawa ng sariling kamay. Beautiful. Humahangang sabi nito habang nakatingin sa kanyang dibdib. Hindi niya maramdaman kanina na nabuksan na nito ang harap ng damit niya, pati ang bra na nasa harap ang hook. So beautiful. Ani Jake na tumitingin sa kanya. Alam niya na nabasa nito sa anyo niya ang porong ecstasy na nadarama niya dahil sa ginagawa nito. Gusto mo rin ba kapag ginaganito ka ni Charlie? Para siyang binuhusan ng tubig na may yelo sa narinig. Ano't sa gitna ng kanilang pag-iinit ay isisingit ni Jake ang ganoong tanong. Pariho lamang ba kaming? Stop it, Jake. Tell me, paano kanya pa? Lumagapak sa muka ni Jake ang isang palad niya. Natigilan si Jake. Pero saglit lamang. Maya-maya'y napasubsob ito sa bubong ng kotse. God, what am I doing? Naiiyak na pinagsalikob niya ang harapan ng damit. Tigilan mo na ako, Jake. Alam kong may kasalanan ako sa iyo, pero matagal na iyong nangyari. Patahimikin mo na tayo pareho. Yeah, ani ni Jake na nagtaas ng mukha at inihilamos doon ang isang kamay. Hirap ang kalooban. For once, dapat nga siguro'y kalimutan ko na iyon. I really have to forget you, Devi. Anong nangyari sa ibaba? Ang nangyari ba sa ibaba ang dahilan kung bakit ka umiiyak, Devi? Gulat na nagtaas siya ng tingin, buhat sa pagkakasubsob sa kama. Si Aling Dolor ang nakatunghay sa kanya sa gilid ng kama. Nasaan niyo ang pagkaunawa? Lalong napalakas ang iyak na yumakap siya rito. Yaya, parang batang nagsumbong na sabi niya. Hinaplos siya nito sa likuran. Ngumiti.
Ganyan-ganyan ka rin noon araw kapag nasasaktan o may isusumbong sa akin. Halos nagkabuhol-buhol ang hinga niya sa pagbugso-bugsong paghikbi. Mahal mo pa si Jig, diba? At mahal ka rin niya. Nakapagitan lamang sa inyo ang kahapong hindi niya malimutan. Pero hindi yung pares ng akala niya ayaya. Inilayo siya ni Aling Dulor. Tinitigan sa muka. Anong ibig mong sabihin? Ipinangako ko sana sa libing ni Charlie na wala nang makakaalam nito. Devi, anak, kung ang nakatayaan ay ang iyong kaligayahan, bakit hindi mo ipagtapat sa akin ang laman ng isip mo? Ganoon tayo noon, diba? Pinahid niya ang luha. Maupo tayo, Yaya Dulor. Ikukwento ko na sa inyo ang lahat-lahat. Hindi makapaniwala si Aling Dulor matapos marinig ang buong kwento. Kung ganoon ang nangyari, bakit hindi mo ipagtapat kay Jig? Sabi nito pagkuhan. Para ano, Yaya Dulor? Para tanggapin uli niya ako? Kung talagang mahal niya ako, nadungisan man ako'y mamahalin pa rin niya ako. Pero, saka may iba na siya, alam ko. Hindi, wala. Tsaka na ngayon, para lamang magkapatid ang turingan nila ni Rosie. Hindi si Rosie ang tinutukoy ko. Maang na napatingin sa kanya ang matanda. Sinataliho. At paano mo nalaman? Ang alam ko'y mabigat ang loob niya sa babaeng yun. May nangyari na sa kanila. Nahuli ko noong isang araw si Natalie na lumabas ng silid niya. Parang kagagaling sipingan. Kailan yun? Namimilog ang mga mata sa pagkabiglang sabi ni Aling Dulor. Noon lamang kung isang araw, ang sabi pa sa akin ni Natalie ng parunggitan ko ay si Jig daw ang mismo ang nag-imbita sa kanya sa silid. Hindi ako naniniwala. Hindi gagawa ng ganoon si Jig. Lalaki siya, Yaya Dulor. Kahit na, basta ang maganda, ay pagtapat mo sa kanya ang totoong pangyayari sa naging pag-aasawa mo. Pakiusap, Yaya, huwag na lang. Kung talagang para kami sa isa't isay, ay mangyayari iyon kahit hindi ako magtapat. Naiiling, tila hindi kumbinsido ang matandang Yaya sa sinabi niya. Kabanata 14. Maghahaponan sila nang bigla ay tutupin ni Rosie ang bibig na tila maduduwal. Nagkatinginan sila ng takbong tunguhin nito ang kusina. Sinundan niya roon ang dalaga. Nagduduwal sa lababo si Rosie. Hinaplos niya ito sa likuran. Bakit? Nagmumog sa gripo si Rosie at alanganin ang ngiting bumaling sa kanya. Wala, Ate Devi. Para lang sinisikmura ako. Ayaw yatang tumanggap ng anuman ng tiyan ko eh. Maaga pa naman, gusto mong magpadala sa doktor? Hindi na, ihihiga ko na lang ito. Umurong na si Rosie palayo sa kanya. Hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang pangyayaring iyon, bagamat may hinalang bumabangon sa isip niya na hindi niya gaanong pinag-ukulan ng pansin. Nang maulit ang ganoong pangyayari, minsang nagtitimpla ito ng gata sa kusina. Para sa papang niya, ay lumala na ang pagdududa niya. Natutuhan niyang obserbahan si Rosie. Natutuhan niyang tugay-gayan. Natiyak siya, regular ang morning sickness na dinaramdam ng dalaga. Ang mga pagduduwal na iyon ay nangyayari rin sa irregular na pagkakataon. At may mga particular na pagkaing inaayawan na at hinahanap ni Rosie. Nasundan niya ito ng palihim na pasukin si Jig sa silid nito at kausapin. Nahuli-huli nga lamang siya ng ilang saglit dahil tiniyak niyang agad lalabas ng silid si Rosie. Paglapit niya sa may pinto at mailapat doon ang tenga, mga impit na iyak ni Rosie ang kanyang narinig. Tahan na, boses ni Jig. Nariyan na yan eh, hindi ka nag-ingat. Masisisi pa ba kita?
Hindi pa niya tiyak ang tinutukoy ni Jake pero parang pinanlalamigan na siya ng katawan dahil sa ideyang naglalaro sa kanyang isip. Anong gagawin ko, Jake? Hindi mo ipalalaglag ang batang yan. Iyon na, sabi ng isip niya. Para na ring may pumiga sa utak niya. Nakagat niya ang mga labi para hindi mapaiyak. Si Natalie at Jake. Ngayon si Rosie at Jake. Ang mas masakit, buntis na ang una. Kung kinakailangan ng kasal, sabi uli ni Jake, magkakaroon ng kasalan dito. Tama na, sigaw ng utak niya. Hindi na niya kaya marahan pero patakbo niyang nilisan ang lugar na iyon. Bakit ba biglang-bigla naman yata ang pasya mo, ha? Hindi ho bigla, Yaya Dolor. Noong ko pa napag-isipan ito. Isiniper niya ang ikalawang malitang pinuno ng damit. Itinayo iyon sa kama. Kiganda na ang buhay mo rito, babalik ka pa sa Manila. Namimiss ko na hong pagmumodelo, nabubugnot na ko rito. Tinawag niya ang kanilang hardinero na nasa labas ng silid at naghihintay lamang ng utos niya. Naisakay na nito sa kotse ang isa sa mga malita niya. Isakay mo pa to, sabi niya sa lalaki, habang itinuturo ang malitang nasa kama. Walang kibong tumalima ang hardinero. Baka naman may kinalaman kay Jake ang dahilan kaya kaalis, pananalakab ni Aling Dolor. Hindi ho, pagsisinungaling niya. Bakit itataon mo pang wala siya ngayon saka mo sasabayan ng alis? Hindi naman ho importanteng magpaalam ako sa kanya. Ang mahalaga ang papang ang pumayag sa desisyon ko. Humakbang na siya palabas ng silid. Napasunod si Aling Dolor. Bahala ka nang bata ka. Ingatan mo na lang sarili mo, ha? Lagi naman ho. Nasa balkonahing papang mo. Pumayag lang siguro yun dahil nagpilit ka. Pero palagay ko ayaw din. Tingnan mo't ni hindi gustong makita ang pag-impake mo. Madalas din ho akong dadalaw dito. Lalong nahapis ang anyo ni Aling Dolor. Kahit naman pala lumayo siya, hindi rin siya nakatakas. Natuklasan niya. Dahil hindi ang puok nila ang tinatakasan niya. Ang sariling damdamin pala ang gusto niyang takasan. Pero paano ba niya magagawa iyon? Kaya kahit nang nasa kondo na siya, ay hindi rin naman nawala sa isip niya si Jane. Hindi rin naman natigil ang pagluha niya. Magpapakasal sina Rosie at Jake. Iniisip pa lamang iyon ay parang mamamatay na siya. Ganito rin marahil ang nadama ni Jake noong siya naman ang mag-asawa. Kaya masasabing nakaganti na ito sa ipinaranas niya. Nararanasan na rin niya ngayon ang sobrang hapdi ng kalooban. Parang tinatamad na inihakbang niya ang walang saping mga paa sa makapal at malambot na carpet na nakalatag sa salas. Kanina pa niya naririnig ang mga pagkatok sa labas pero hindi niya iyong gustong sagutin. Sa bagay ay marami naman na siyang di gustong gawin nitong nakaraang ilang araw. Ayaw na niya halos kumain. Ayaw niyang naglalabas ng bahay. Kaya kahit anong kumbinsi ang gawin ng mga kasamahang modelo, ay hindi na siya nagbalik sa gawain iyon. Hindi na nga niya gustong mag-aayos. Kung pwede lang, ayaw na rin niyang magpatuloy mabuhay. Para namang walang sense ang buhay niya. Sino yan? Tanong niya nang makalapit sa pinto. Sa halip sumagot, lalong lumakas ang mga katok. Naiinis siya. Sinong posibleng maging panauhin niya sa ganitong oras ng gabi? Kung sina Jeneline at iba pang mga kaibigan niya na magyayayang lumabas sila o mag-disco, makakatikim ngayon ang mga ito ng salitang buhat sa kanya. Sinabi na nga niyang ayaw niya ngayong maglalabas ay nangungulit pa. Pahablig niyang binuksan ang pinto. Handa na sanang magalit. Pero natigilan siya nang makilala ang nasa labas. Mula sa kanyang mukha ay lumapit ang tingin nito ni Jake sa pagitan ng kanyang dibdib.
Litaw iyon dahil hindi niya naisara ang robang nakapatong sa ibabaw ng negligee. Minsan ay nakita na kitang nakaganyan, ani Jig, at pinaligtas kita. May sakit ka kasi noon eh. Pero ngayon, kapag hindi mo agad inagapang itago ang tanawing yan, ay baka hindi ka na makaligtas. Binibigyan kita ng tsansa dahil may gusto akong pag-usapan muna natin. Automatikong napagsalikop niya ang mga gilid ng roba. Pero takot ba o pananabik ang idinulot sa kanya ng tenora ni Jig? At bakit ito narito ngayon? Tuloy-tuloy sa loob si Jig kahit hindi niya pinapapasok. Nilingon pa siya nito at sinabi, "Hindi mo ba isasarang pinto mo?" Not until you tell me why you're here." "Why?" Gagad ni Jig. Waring galit nang lumapit at isara ang pinto. "May kasalanan ka sa akin." "Kasalanan?" "Oo, malaki. Kung hindi pa nagtapat sa akin si Aling Dolor, ay habang buhay na siguro akong matutorture kapag nabi-visualize ko sa isip kung paano ka inangkin ng iba." "Sinabi niya sa iyo?" "Sinabi lamang niya nang malamang pupuntahan kita. Alam na nila ng papang mo na kamot me, ibabalik kita talaga sa atin. At hindi ko papayagang iwan mo pa uli ako." Parang binaha ang puso niya sa kaligayahan. "Sinasabi mo bang I love you?" "Sinasabi kong mahal kita. Ngayon, noon, kahit kailan." Nilapitan na siya ni Jig. Kinulong sa mga bisig. Wala siyang madamang pagtutol, bagamat lito pa rin ang isip niya. "Kung talagang mahal mo ba ako, hindi magiging hadlang ang pinagdaanan ko. Sinundan mo lamang ba ako dahil nalaman mong hindi naman ako?" "I told you." Mariing ulit ni Jig. "Nalaman ko lang ang totoo nang ipasya kong sundan ka na. Alamin mo nga kung ano ang nauna at nahuli ha. Pero bakit noon ay parang napakahalaga sa iyo na hindi na ako berhen? Sisisihin mo ba ang isang pusong sobrang nagmamahal? Halos namamatay ako kapag naisip kong nahihipo ka ng ibang lalaki. Iyon pa kayang naaangkin ka? I tried to get you out of my mind, pero hindi ko nagawa iyon kailanman." "Hindi? Kahit na sa mga bisig ka ni Natalie?" Kumunot ang noo ni Jig. "Nakita ko, palabas siya ng kwarto mo minsan. Inaayos pa nga ang sarili na parang galing sa pagla-love making." "Baka sinadya lamang niya yun. Ang laki ng insecurity sa iyo ng babaeng yun. Gawa-gawa lamang niya yun. Wala akong natatandaang pangyayaring nagkasama kami sa silid ko. Baka pinasok niya ako sa kadesperahan niya, pero wala ako roon. Kung gayoy, si Rosie ang talagang ipinalit mo sa akin." Lalong bumukas ang pagtataka sa inyo ni Jig. "Si Rosie? Bakit si Rosie? Buntis siya, di ba?" "Oo." Nagwala siya sa pagkakayakap ni Jig, pero di siya pinawala ng lalaki. "Inamin mo pa." Masamang-masama ang loob na sabi niya. "Bakit hindi ko aaminin ay iyon ang totoo? At pakakasalan mo siya? Narinig kong sinabi mo iyon." "Narinig mo?" "Oo." "Na akong pakakasal sa kanya?" Nag-isip siya. "Sabi mo kung kinakailangan ang kasalan ay ipapakasal ko siya, sila ni Leonardo Morales kaklase niya." Natigilan siya. "Kung makikinig ka kasi, kukumplituhin mo ha." Pinindot pa ni Jig ng pabiro ang dulo ng ilong niya. Tumakbo na ako palayo. Akala ko kasi, amanos na tayo. Mali rin ang akala ko sa iyo ng noong una." "May nobyo ng iba si Rosie?" "Anong iba? Hindi nga niya ako nobyo, no? Ang tamang tanong,
May nobyo ba siya? Ganon. Yun nga, may nobyo pala siya. Nagulat nga rin ako. Kahit pala gwardyado ko, nakalusot din. Hayun, magmamarcha siguro yun na halata na ang tiyan. Ganoon na yata ang uso ngayon eh. Teka, mabalik tayo sa sinabi mo kanina. Tumakbo ka nang marinig mo ang tungkol sa kasal. Nasaktan ka nang akalain mong kami ang pakakasal. Bakit pa ako tatakbo palayo kung hindi? Ibig sabihin, mahal mo pa rin ako? Napapahiyang nagbaba siya ng tingin. Kailangan pa bang direktang sabihin yun? Kailangan. Gusto kong marinig. Para mapawi ang maraming sakit ng loob na idinulot mo sa akin. Itinaas ni Jig ang baba niya para makatingin dito. Say it, na mahal mo pa rin ako. Mahal kita. Hindi ako tumigil ng pagmamahal sa iyo kahit kailan. Bumukas ang hapdi sa anyo ni Jake. Kung gayon ay bakit? Ipininig niya ng dalawang daliri ang bibig nito. Kalimutan na natin iyon. Bahagi iyon ng mga kamaliang nakukumit natin dala ng kabataan. Siguro kaya kapares ni Charlie ang pinili ng Diyos na matapat sa akin ay para maibigay pa rin niya ako sa iyo ng walang dungis. Napangiti na si Jig. Hinalikan siya sa mga labi. Pumikit siya at ninamnam ang tamis ng halik na iyon. Unang halik sa pagitan nila na puno ng pagmamahal. Walang problema. Wala nang unos sa buhay. Love, bulong ni Jig sa kanyang tenga. Makiuso tayo. Anong makiuso? Takang tanong niya. Dinaman ni Jig ang mga dibdib niya. Yung nagmamarcha patungo sa altar nang halata na ang tiyan ng babae. Kinurot niya ito sa tagiliran. Wakas. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kwento ni Devi at Jig katulad ko at kinilig. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mga susunod pang mga kwentong kakikiligan nating lahat. Babu!